Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Ang paborito niyong tagpuan tuwing gabi para sa mga kwentong puno ng kilabot, hiwaga at kababalaghan. Kaya bago tayo magsimula, mag-like, share at subscribe ka na para hindi ka mahuli sa bawat creepy na kwento na tulad nito. Ngayon, handa ka na ba? Dahil ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa isang bagay na tila kinalimutan na ng panahon. Isang landline na hindi dapat tumawag dahil hindi naman ito nakasaksak. Ang kwentong ito ay pinamagatang. Ang landline, nakatingin lang ako. Si Clarice ay isang dalagang graphic artist na kamakailan lang lumipat sa isang lumang apartment sa Mandaluyong. Tahimik ang lugar, mura ang renta, at malapit sa kaniyang trabaho. Ngunit may isang bagay lang siyang hindi maipaliwanag. Sa gitna ng sala ay may nakapatong na antigong landline phone. Itim, mabigat, at luma na ang modelo. Hindi niya ito tinanggal. Akala niya ay parte ng unit. Hindi naman ito gumagana, ni wala nga itong nakasaksak na linya. Araw-araw ay normal, tahimik. Nakakapagtrabaho si Clarice ng maayos. Ngunit isang gabi, habang abala siya sa pag-e-edit sa laptop at nakapikit sa pag-stretch, may narinig siyang matinis na ring ng telepono. Napatalon siya. Ang landline. Tumingin siya roon. Hindi siya gumagalaw. Tumatakbo ang isip niya. Baka guni-guni lang. Baka ringtone sa laptop? Ngunit hindi. Tumunog ulit. Mas matinis. Mas mahaba. Napilitan siyang lumapit. Nilapitan niya ang itim na telepono. Walang ilaw, walang display, at wala talagang linya. Napakabigat ng pakiramdam. At sa kuryosidad, dinampot niya ang telepono. Hello? Walang sumagot. Tahimik. Tapos, isang mahinang bulong. Nakatingin lang ako. Napabitaw siya. Nahulog ang telepono. Tumigil ang pagring. Napatigil ang buong paligid. Kinabukasan, tinawagan niya ang landlord. Sir, may saksakan ba yung landline dito? May tumatawag eh. Naku Hija, wala na pong linya yan. Display lang po yan. Galing pa sa dating may-ari. Mga 1990s pa po yan. Sino po yung may-ari dati? Matandang babae, loner, wala pong kamag-anak. Natagpo ang patay sa upuan. Hawak ang telepono. Kinabahan si Clarice pero hindi siya lumipat. Busy siya sa trabaho. Sinubukan niyang huwag pansinin ang insidente. Pero gabi-gabi na ulit-ulit ang nangyayari. Tumatawag ang landline sa eksaktong 12:01 a.m. Walang boses kundi mahinang bulong. Iisa lang ang linyang sinasabi, nakatingin lang ako. Minsan may idinadagdag pa, sa likod mo. Isang gabi, naisip niyang i-record ang buong tawag gamit ang cellphone. Hinanda niya ang recorder. Pagsapit ng 12:01 a.m., tumunog ulit ang telepono. Dinampot niya ito, nag-record. Hello? Tahimik. Tapos dumaan ang boses. Mas malinaw, parang mula sa ilalim ng lupa. Nakatingin lang ako. Pero may kasunod. Nakikita kita kapag tulog ka, pag hindi ka nakatingin, at pag nakatingin ka na, nasa loob na ako. Dito na nagsimulang lumala ang mga pangyayari. Tuwing umaga, may mga markang tila kuko sa kisame. Sa banyo, may basang yapak sa sahig, paakyat sa kisame. Tinatakpan niya ang landline. Binalot ng kumot. Pero tumutunog pa rin. Hanggang sa isang gabi, pinasama niya ang kaibigan niyang si Janine na matulog sa unit. Ipinaliwanag niya ang nangyayari. Hindi ka naman nababaliw? Tanong ni Janine. Nagstay si Janine buong gabi, 2:00, tahimik. 12:01 a.m. Tumunog ang telepono. Nagkatinginan sila. Okay, sabi ni Clarice. Ito na. Sabay nilang nilapitan. Dinampot ni Janine ang telepono. Hello? Tahimik. Tapos may boses. Ibang boses. Hindi na babae. Lalaking paos. Parang pagod na ubo. Mabigat. Nasa ilalim ng kama mo. Sabay, kalabog mula sa silid. Tumakbo sila palabas. Hindi na sila bumalik. Ilang araw ang lumipas. Pumunta ang building maintenance sa unit para tanggalin ang mga gamit ni Clarice. Inalis ang mga gamit kasama ang landline. Ngunit bago umalis ang maintenance guy,
Sumilip siya sa ilalim ng kama dahil amoy mabaho sa loob, amoy bulok. Pagdukot niya sa ilalim, may nakapa siyang bagay. Isang lumang cassette tape. May sulat, "Huwag mong pakinggan." Pero siyempre, pinatugtog niya. Tinig ng babae, pamilyar na pamilyar kay Clarice. Boses niya mismo. "Ako si Clarice, at kung naririnig mo ito, huli na ang lahat." Ngunit ang pinakakakaiba, nang balikan ng bagong tenant ang unit, tinanggal na ang landline. Wala nang nakikita roon. Pero isang gabi, alas 12:01, nag-ring ang cellphone ng bagong tumira. Unknown number. Pagkabukas niya, walang boses, kundi bulong. Nakatingin lang ako. At hanggang ngayon, wala talagang linya ang telepono. Hindi rin ito nakasaksak. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan at sana'y nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi. Kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Para mas dumami pa tayong mga katambay dito. May sarili ka bang nakakatakot na kwento? Ipadala na sa tambayancreepy@gmail.com. Happy 100 subscribers nga pala sa ating channel at salamat sa inyong suporta mga katambay at mag-iingat kayo palagi.